Hi girlfriends, my name's Ella and welcome back to my channel. So for today's video, update lang sa visa ko. Wala pa siyang update, char. Mid-June ako nag-submit or kami nag-submit ng partner visa. So 3 months? June, July, August, September, October. 4 na pala. Lampas 4 and a half. Gulo. So 4.5 months waiting. May mga nakikita ko sa forum na parang halos kasabay ko mag-submit, nasa June din, tapos approve na. Ang bilis, tapos Philippine passport din. So sana ako din. Sana hindi na rin magkaroon ng problema sa mga documents, sana wala ng RFI or request for information, mga ganyan-ganyan. Hopefully dire-diretso na. Naalala ko lang, may may expression of interest. Yung, di ba sa 190, para makakuha ka ng state invite, magla-lodge ka muna ng expression of interest. Tapos, nilodge ko yun August 2023. Tapos hanggang ngayon wala pa rin akong invite. Kasi parang hindi ko siya muna pinost or kinancel. Kasi gusto kong i-test kung parang worth it ba yung nag-partner visa na kami. So far, worth it naman siya kasi hanggang ngayon wala pa rin yung 190 na state invitation. So, ang gagawin ko muna, hindi ko siya i-cancel kasi sayang naman, parang just in case. Pero, i-post ko muna siya kasi pwede mo siya i-post or suspend para hindi naman masayang yung invite. Kasi, ang dami kong nakikita na mga na-invite sila na mga doble-doble, ganyan. Tapos, syempre, hindi mo naman matatransfer yun sa ibang tao. Or, kapag hindi mo siya clean-name, hindi yun re-reassign sa ibang tao yung invite. So, sayang yung allocation for the year. Isususpend ko muna yung EOI ko habang nag-aantay. Naka-bridging naman ako ng partner visa. So, sana lang talaga ma-approve and wala nang problema para cancel ko na lang talaga yung 190 na expression of interest. Nung una parang nakakapanghinayang kasi ang dami ko rin na exert na effort and syempre pera sa 190 na expression of interest na yon. Unang-una, skills assessment. Nag-IELTS ako, nag-PTE ako para perfect score. Parang ang daming effort na dumaan doon. Tapos, ako lang kasi yung nag-lodge nung EOI. Ulit-ulit na pag-double check. Tapos, yung mga last few months na hindi pa ako nag-lodge ng partner visa, yun, ulit-ulit din na pag-check ng status. So, nakakapanghinayang slight, pero kung wala talagang chance doon, parang yun, nilet go ko na lang din. Hindi naman pwede mag-antay nung 190 hanggang sa ma-expire na yung visa mo kasi kailangan may valid visa ka palagi dito. So, yeah. Yun lang for the quick update. Hindi na ako sure kung may nagbago sa rules ng 190, 189. Hindi naman ako parang umaasa or nag-aabang sa invite. Tapos kasi yung skill ko, parang hindi siya masyadong in demand or parang pasulput-sulput lang siya. Kung maalala nyo or sa previous vlogs ko, sabi ko ang skill ko is project administrator or project administration. So may time nung COVID na ang dami nilang invite. Tapos ngayon parang wala akong nakita na nag-invite sila sa New South Wales na in the last year. So ayun, parang wala na rin masyadong chance. So, kung naghahanap pa kayo ng route for your PR, i-explore nyo lang lahat ng avenues, tsaka dapat may may plan A, may plan B, may plan C. Kasi parang hindi mo mag-guarantee na masusunod yung mga plano mo na perfect or perfectly. Kasi parang every year, every 6 months, may nagbabago dito sa ng Australia, sa requirements ng Australia. So, ayun. Medyo siya, roller coaster journey kumbaga, pero I can say na worth it naman as someone na gusto talaga magstay dito kasi parang may mga iba parang hindi pa sila sigurado or magstay man sila dito ng mga 20-30 years tapos gusto nila bumalik sa Pilipinas, gano'n yun. Hindi ako gano'n. Ultimately, gusto ko talaga magstay dito na pang until retirement, ganyan. So far, nag-update ako ng mga recent na photos and everything sa partner visa application namin. Last month ata, September. Tapos yung next update ko sa December na lang siguro. Kasi ayoko naman yung ang daming
update na piecemeal updates or mga unti-unting update. Parang hindi worth it sa kanilang i-review. Tapos sana sa okay na case officer siya mapunta, di ba? Hindi siya masyadong iniisip for some reason. Parang hinahayaan ko lang siya mag-bridging. I'm not sure if that's good or bad. Pero pinagdadasal ko na lang siya every now and then na sana maging ma-approve na, walang problema and everything. Para naman, kampante na ako, finally. Tapos nag-upload ako ng request for double grant, kasi ganun yung ginagawa ng iba pag yung sobrang matagal na sila sa relationship. Request ako ng double grant, meaning, ideally, sabay nila i-approve yung 820 na temporary visa at yung 801 na permanent visa. So, parang, imbes na 1 year kang naka-temporary visa, diretso ka na sa permanent visa. So, yun, sana. Yeah, so that's it for this quick video. 4.5 months waiting sa bridging. Parang kailan lang, bibilang ako ng kung ilang months ako nag-aantay ng EOI. Naka-ano na ako? August, September, October. Ano na to? 14 months na waiting ng expression of interest na state invitation or state nomination. Wala talaga. Diba? Sad. But anyway, iba siguro talaga yung ko, destiny. Wow. Sana makakulaya na talaga yung destiny na yan. Kasi gusto ko rin na ma-maximize yung government benefits for first home buyer grants dito sa Australia. So, kailangan PR kaming dalawa ni Andrew or citizen siya, PR ako. Kasi parang pag pinatagal mo ng pinatagal, magmamahal at magmamahal yung properties. So, sayang naman. Sayang yung panahon. That's it for this video. Wish me luck. Hopefully lagi kong sinasabi, pero hopefully makapag-film ako ng skills assessment na requirements yung sinubmit ko sa agent or sa lawyer sa company namin. Partner visa na requirements kapag na-approve na kami. Wish me luck and good luck to everyone in the same journey. And yeah, laban lang for PR. Wow. Alright, so that's it for this video. I'll see you on the next one. Bye!